So, what's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Grow a Garden. Sa mga atit kuya, ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano ba makakuha ng level 50 ng mabilisan. Okay, kung katulad nyo ako na limited lang yung pet equip na kayang gawin, okay, mga 6, mga 5 to 6, yo. Tuturo ko sa inyo kung ano yung paraan na pwedeng mas mapabilis pa yung paraan na pagkuha nyo ng level 50 para makakuha kayo ng mga pet mutation, okay? Okay. So, alam nyo naman mga atit kuya, ang pet mutation ngayon is nagte-take over sa laro ngayon dahil nga ang gaganda po ng mga pet mutation, lalo-lalo na yung ascended. So, kung nyari madami kayong stock ng level 50, pwede nyong ibenta, okay? Lalo na kung makakakuha kayo ng ascended, pwede nyong i-trade para sa isang rare na pet, no? Yes, sir. Talagang sulit yung third mutation kahit punk yung pet, basta makakuha kayo ng ascended. Yun lang naman yung mahalaga doon. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano ba, okay? Pero bago natin umpisahan tong video to mga atit kuya, syempre hindi natin pwede kalimutan ang mga nagpapa-washout. So okay mga ate kuya, mag-umpisa muna tayo sa pinaka-basic na alam natin kung paano ba, okay? Sa pinaka-basic na alam natin para makakuha ng level 50 na pet is madali lang, mag-hatch ka lang. Pero pag mag-hatch ka, kailangan mo nung isang specific na pet, okay? Ang pet na yan ay tinatawag na ostrich, okay? So kung di nyo alam mga ate kuya, ang ability po ng ostrich is nagbibigay siya ng extra levels, okay? Depende kung gaano kalakas yung ability na ano niya. Kung gaano kataas yung age niya or minsan yung weight niya, nag-contribute yun pagdating sa pagbibigay niya ng age. Makikita nyo dito, may bonus age siyang 1 to 8, no? So isipin nyo, meron akong 6 na ganyan, okay? Meron akong 6 na merong tigi 8 na bonus age. So 8 times 6. So 8 times 6, that is already 48 age. Okay mga atit kuya. So, kung meron kang 6 na merong may bonus 1 to 8 age, meron ka kagad chance na makuha ng level 48 ng mabilisan, di ba? Napapansin nyo? Doon pa lang mga atit kuya, papaldo ka na kagad, di ba? So, paano pa ba natin ito mapapa-increase, no, mga atit kuya? Madali lang naman, okay? Kung alam niyo yung bug, alam ko bug to, yung tinatawag na passive bug na ginagamitan ng small toy tsaka ng medium pet toy, okay? Tignan nyo yung ano ko, yung ostrich ko, gutom siya, di ba? Pero hindi nagalaw yung mga parang binigay ko sa kanyang treats na timer. So nakahinto siya kasi wala siyang hunger, no? Alam ko bug to, dapat nagalaw to for some reason. Pero alam nyo ba, pagdating sa mga passive toy or sa mga toys, nagana pa rin yung buff kahit hindi nagalaw yung timer. So papakita ko sa inyo pag lumabas ulit yung ostrich. So tandaan nyo, bonus 1 age to 8 lang yung kanya. Wala pang buff yan ng small pet toy tsaka medium pet toy. So antayin natin siya lumabas. Pagkalabas, iyanuhan natin, okay? So ayan na, lumabas na yung ostrich natin. So bibigyan natin siya ng medium pet toy, okay? So nakita nyo, binigyan ko siya ng medium pet toy. Merong 5 minutes pero hindi pa rin nagalaw yung timer. So, kanina, 1 to 8 age lang. Ngayon, pag tinignan natin, 1 to 8.9 age na po siya. So, nagana pa rin yung buff kahit hindi nagalaw yung timer. Ngayon, pag binigyan ko pa siya ng small pet toy, okay, nag-apply, okay, nakita nyo, nag-apply, di ba? Pag tinignan ulit natin dito, so, dalawa na yung buff na meron sa kanya na hindi nagalaw kasi nga gutom siya, okay? Once napakainin nyo yan, gagalaw po yan, okay? So, makikita nyo, 1 to 9.42 age na po ang binibigay niya. Napakataas na, no? Isipin nyo na lang kapag tumaas pa level or age nito. Age 27 lang to, paano kung tumaas pa to, hindi abot ng 10 point something to. Diba? Isipin nyo kung meron kayong 6 na ganyan na papakainin nyo, almost 60 age po agad yung makukuha nyo. Ang taas, di ba? So, try natin ilagay yung iba nating ostrich. Alam ko yung iba kong ostrich is hindi gutom. Kaya medyo magkakaproblema tayo dito sa mga hindi gutom. So, unahin natin ilagay yung mga gutom para ma-track ko kung ano ba yung mga kailangan ko lagyan. Okay? Lalagyan ko muna to lahat mga ate kuya, tapos babalikan ko kayo. So, ito mga ate kuya, nakuha ko na lahat ng ostrich ko. And almost sa kanila lahat is merong
hunger. So, hindi natin magagawa yung bug, no? So, pero nalagyan ko na sila lahat ng passive buff. So, lahat sila is 1 to 10 age na yung bonus nila, no? So, ngayon, ang gagawin natin, i-hatch natin tong mga basic or common egg na to. Tapos, saka natin titingnan kung makakuha ba tayo ng level 50 na pet. Okay? Or age 50 na pet. So, lapag natin na mabilisan to. Makikita nyo, lahat to nalagyan ko na. Okay? Kita nyo, ano yung question mark? Baka naging question mark. Tapos nakita nyo may mga buff na sila. Nagana yung may mga timer na merong hunger. Okay? Kaya mabilis na nating bubuksan tong mga to. Okay? Bubuksan natin to. Okay, binuksan natin lahat. Ang pinakamalapit lang natin nakuha is age 48. So, hindi masyadong nag-trigger yung iba. Pero makikita nyo lahat yan is 1 to 10 age na, diba? So, nakita nyo naman, effective naman yung method. Ay, ito pala, hindi 1 to 10 age. Kasi masyadong mababa yung, ano niya, age niya. Pero, nga, hindi pala na umabot kasi hindi 1 to 10 age lahat. Pero matataas naman sila. Nakita nyo, nakuha tayo ng 48. Pero, kaya ata to ng... Feeling ko kaya to ng nakakuha ng level 50. So, maglalagay na lang ulit tayo ng mga eggs. Common eggs lang yung lalagay natin. Siguro yung common summer na lang. Ito talaga yung dapat na gagawin nyo. Common summer egg kasi... nandiyan po yung starfish, okay? Yung starfish po kasi isa sa pinakamagandang i-hatch pagdating sa gento. Pag may ostrich kayo. Kasi yung starfish is maganda yung ability, okay? So, ito mga tikuya, last round, no? Na natin ng common summer egg. Lalapag na natin yung mga ostrich kasi mawawala na yung mga boost nila. Ilan na lang ba? 2 minutes na yung boost ng iba. So, bubuksan na natin ito isa-isa. Kung makakakuha ba tayo ng level 40 pataas o kaya kahit 50 man lang, no? Okay, yun, nakakuha tayo. Okay, nakita nyo naman mga titkuya. Nakakuha tayo ng level 46 and 48. Hindi sila 50 kasi nga masyadong mababa yung pet slot natin. Siguro kung 7 kaya natin maka 50 and hindi sila lahat is kaya magbigay ng age of 10 kaya siguro ganun. Pero yun, nakita nyo naman, nakakuha tayo ng 40 plus, no? So wala nang kahirap-hirap, kailangan nyo lang palibelin yan ng 2 times or 4 times. Madali na lang yan. So tuturo ko sa inyo kung ano ba yung mga pet na pwede nyo gamitin para alternative kung magpapalevel kayo. So una-una, mga pet na pwede nyo gamitin para mas bumilis pa yung level ng ibang pet ninyo is yung pinaka the best talaga is Capybara, no? Capybara, passive lang siya, tapos pwede nyo gawin sa kanya yung tawag dito, ito yung bug din, yung naka-infinite na passive siya na buff, no? Bali nagbibigay siya ng 5.42 XP per second, tapos tumataas yan depende sa age. Ito ata mas malaki to. Tignan natin kung ilan to. Ito 6.47. Ang taas, 'di ba? So maganda yung Capybara kasi hindi nyo na siya kailangan pakainin kasi passive lang naman yung ability niya. Kahit mag-offline kayo, nagana pa rin siya. So nagana siya kahit wala kayong gawin, no? Unlike doon sa ibang pet na sunod ko ipapakita, kailangan active kayo para gumana yung active skill niya. So next type of pet na may passive din is any owl, okay? Ang problema naman sa owl kasi mga titkuy, maliliit yung percentage ng EXP yung binibigay nila. Pero kung papakainin natin ng toy, hindi tumataas eh. Okay, nakita nyo, 0.38 pa rin. Ang tumataas lang sa kanya is yung percent chance to cook. Ewan ko sa ibang owl, yung katulad ng night owl tsaka blood owl. Wala kasi akong ganun eh. Hindi ko kasi naabutan yung event na yun mga titkuya. Ito lang meron ako. Pero hindi siya nagana sa cook owl. So huwag nyo gagamitin yung cook owl. Siguro yung blood owl tsaka moon. Basta yung kulay purple na owl tsaka yung white. Siguro nagana doon, nataas. Pero dito sa cook owl hindi nagana mga titkuya. So, another pet na pwede nyong gamitin mga titkuya is yung sea turtle. Kung di nyo alam mga titkuya, yung sea turtle is nagbibigay ng EXP. Ayun no, kita nyo, granting EXP for 1,000 bonus experience every
every 12 minutes, okay? 1,000 plus. Ang laki nun, okay? Pinapamigay niya yung EXP na 1,000 plus. Ewan ko kung magkano to kapag binigyan natin ng toy. Try natin bigyan ng toy. Tumaas ba? Parang hindi. Ayun, 1,200. Okay. 1,300 tapos every 8 minutes, no? Ang ganda ng Sea Turtle kung meron kayo. Basta make sure na gugutumin nyo lang para maganda rin pala siya alternative bukod sa sa capybara, no? Akala ko hindi siya ganun kaganda compare sa capybara kasi yung capybara kasi nagana kahit di mo napakainin eh. Ito naman nagana naman pero ang taas pala ng EXP na bigay nito. So, hindi ko na inaasahan na ganito kataas yung binibigay niya. Every 8 minutes, meron kang 1,300 EXP. So, ang ganda pala ng Sea Turtle. Yung Sea Turtle, mga tit kuya, is nakukuha sa Rare Summer Egg kung di nyo alam. So, mag-hatch kayo ng Rare Summer Egg if need nyo ng Sea Turtle. Okay? So, another pet na pwede nyo gamitin, mga tit kuya. Alternative ulit, no? Maganda rin to para din tong Sea Turtle. Pero, ito double effect yung binibigay niya. Yung Dilophosaurus, no? Bago tong pet na nakukuha sa primal. Ang ability niya kasi, mga tit kuya, kung titignan natin, okay, nagbibigay rin siya ng EXP, pero kalahati ng binibigay ni pangalan nito ni Sea Turtle kasi yung isa niyang ability is either nagbibigay siya ng cooldown reduction. Pero kung titignan natin, mas maganda pala si Sea Turtle, no, compare kay Dilophosaurus kasi ang taas ng EXP yung binibigay ni Sea Turtle. Tapos, pero kung bibigyan natin ng toy to, si Dilo, tignan natin kung gaano kataas yung itataas. 842 every 9 minutes, no? So, mas maganda pa rin. Ang ano kasi kay Dilo, kung di nyo alam mga tit ko, multiple pets yung pwede niyang bigyan. Tapos, pwede kunyari, 3 pets bibigyan niya ng 842 XP. Ibig sabihin, nasa ano yun? Nasa 2,400 plus na EXP. Mas mataas compare kay pero may chance ang maging cooldown reduction lang yung ibigay niya imbis na EXP. So, kung gusto nyo ng guaranteed EXP, si Sea Turtle yung maganda. Pero kung gusto nyo naman ng mag-grease, no? Si Dilo yung maganda. Pero medyo rare makuha si Dilo kasi sa primal egg lang siya. And 3% ang ata si Dilo compare kay Sea Turtle na mas mataas. So, kayo na lang bahala pumili kung alin sa dalawa yung gagamitin niyo, okay? So, dagdag ko lang mga tit kuya, si Sea Turtle and si Dilo is both random po yung tinatamaan ng ability nila. Okay, hindi po sila specific na pet yung binibigyan. Kaya, mas okay pa rin overall si Capybara kasi lahat ng nadadaanan niya nabibigyan niya ng EXP. Okay, pero kung tatanungin niyo ko kung ano mas maganda magbigay ng EXP, syempre yung Dilo. Para sa akin talaga Dilo and yung Sea Turtle. Pero yun nga, random. Okay, random nakalagay random pet. Okay, yung bibigyan nila ng EXP. Okay. So, last pet pala mga kuate kuya, pwede nyong gamitin is yung Iguanodon. Ang problema lang sa Iguanodon, okay, dinosaur lang ang tinatablan ng mga ability nito. Hindi po nagana sa ibang pet unless hindi sila dinosaur. Kaya kung gusto nyo magpa-level ng T-Rex, Spino, Dilo, ano pa ba? Anki, kung ano man yung gusto nyo, Bronto, pwede kayo gumamit ng Iguanodon, magtabi lang kayo, no? Tapos, gutumin nyo na lang sila, tapos bigyan nyo ng passive boost, o kaya passive toy, para lang tumaas to, no? At least ito lahat natatablan kahit wala sa studs, no? So, maganda Iguanodon for specific pets only, okay? For dinosaur lang siya. So, maganda yung Iguanodon kung gusto nyo nang magpa-level ng T-Rex, okay? So, yun lang naman lahat mga tit kuya, no? I hope nakatulong kahit papaano yung binibigay ko sa inyong tips or any ideas para magpa-level kayo ng mga pet. And sana makakuha kayo ng magagandang mga mutation. Yung sa akin kasi hindi talaga kagandahan yung mga nakukuha ko. And medyo mahirap to if gusto nyo magpa-level ng specific pet katulad ng sabihin natin Mooncat, okay? Sabihin natin Mooncat yung gusto nyong pa-levelin. Meron ba akong Mooncat? Wala pala akong Mooncat dito. O kaya yung wala din akong butterfly. Ano bang meron akong pet dito? Just me. Okay, sabihin natin Mimic Octopus yung gusto nyong pa-levelin. Medyo mahirap silang pa-levelin kung na-hatch nyo sila ng low level na and wala kayong ginamit ng ostrich that time, no? And
Medyo matagal sila pa-levelin for some reason. Ang hirap pa-levelin ng mga matataas or magagandang pet talaga. Parang taas ng XP requirements nila compare sa ibang pet katulad nito. 11 yung nasa 2,500 yung requirements. Ito nasa 1,300 lang level 8, no? Ang laki nung talbog nung EXP yung nire-require kasi nga magaganda sila. Pero iba pa rin kung gusto nyo lang ng makakuha ng ascended. Syempre pwede kayo gumamit ng starfish para mas mapabilis yung process ninyo, okay? Tatandaan nyo, basta ang pinakatatandaan nyo mga tit kuya, the more pet equip you have, mas madali po tong method na to. Okay? Yun lang yung pinakatatandaan nyo. Mas maraming ostrich kayo may equip, mas madami kayong level 15 mga magagawa. Pwede nyo ibenta kung magaganda yung mga kuha nyong mutation. Tapos sa kanyo ito ni ulit-ulitin. Sa kanyo pwedeng gawing business yan if ever na gusto nyo. Kung gusto nyo i-trade for pet to pet, di ba? Lalo na kung ascended kasi nga maganda yung ascended. Tapos kung may maganda kayong pet, nakakuha kayo ng rainbow or shiny or gold, di ba? Ang gaganda ng mga yun. So mga atit kuya, bago natin tapusin tong video to, titignan muna natin kung sino ba nanalo nitong parang semi-huge na black bunny na bigay ni Sol, no? So ito na mga atit kuya, titignan natin. Meron tayong 5 comments na may gusto nitong black bunny na to. And titignan natin kung sino nanalo in 3, 2, 1. So, ang nanalo po ay si Marlon Brandos Luciano 4773 or Easy Zenyales. So, add na lang kita, okay? Tapos, accept mo na lang ako, then bibigay ko sa iyo yung malaking black bunny. So, mga tit kuya, hanggang dito na lang po ako. I hope na may natutunan naman kayo kahit papano para mas mapadali yung experience nyo sa pagkuha ng mga pet mutation. Ganun lang naman talaga siya kadali. Basta madami kang ostrich na matataas level and mabibigat, no? Mas malalaki yung chance nyo makakuha ng mga level 50 plus na pet. As long napapakainin nyo din sila ng mga passive toys. Okay? Yun lang yung pinakawag nyo kakalimutan para mas madali po makakakuha. So hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Yun lang naman ang gagawin natin para sa video na to. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye!